Ayaw na pong tigilan ni Senador Amy Marcos ang itinuturing na kapatid na nakakatanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or President Bongbong Marcos Jr. Ito ay dahil po sa kanyang committee report na sinasabing pinulitika lang ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya nakulong sa ICC. Okay? Lumalabas dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi niya nirerespeto ang warrant of arrest galing sa ICC at yung Republic Act 9851 na ating batas. Ano ba sinasabi ng Republic Act 9851 Section 11 yata kung di ako nagkakamali na talagang dapat i-turn over ng Philippine government. Kaya nila turn-over dahil naayon sa batas matapos isyuhan ng warrant of arrest si Duterte sa ICC. Ibig sabihin, obligasyon ng Philippine government under Republic Act 9851 na ipadala sa ICC si Duterte after na mahuli dahil sa bisa ng warrant of arrest na dala ng Interpol na ipinatupad ng Philippine government, especially ang Philippine National Police. Hindi po yan nakikita ni Amy Marcos. Ang kanya nakikita, illegal ang paghuli, politika ang dahilan, pagpapabagsak daw kay Duterte at sa mga Duterte kaya hinuli at ibinigay sa ICC. Wow! Wow naman, Amy. Wala kang malasakit kahit gabuhok doon sa kawawang naging biktima ng tukhang ng Duterte administration? Nabubulag ka ba? Nabibingi ka? Nagmamaang-maangang ka sa naglulumiyad na mga complainant na umiiyak until now, pagkatapos ng halos dekada na paghahanap ng hustisya na wala silang awang, nawala ng pamilya dahil sa tukhang operasyon ng PNP sa order ni Duterte na kanya namang inamin in public sa public hearing sa Senado, public hearing sa Kongreso, at sa kanyang mga interview ng media at pagsasalita sa kanyang mga rally before na si mahuli. Hindi ka kasi nag-attend sa hearing nung nang patawag ng hearing si Risa Ontiveros na doon ay ulit-ulit niyang inamin ang kanyang kasalanan, ang kanyang ginawa. Tapos ngayon, ang iyong committee report, Committee on Foreign Relations, politika lang ang dahilan para pabagsakin ang mga Duterte. Ang layo naman yan. Although karapatan mo yan ang iyong report. Pero ang taong bayan, karapatan din na aming paliwanagan, aking paliwanagan, bilang political blogger, bilang mamamahayag, na kung ano yung iyong tunay na motibo. Ang motibo mo isalba ang mga Duterte, ibagsak ang Marcos na iyong kapatid. Yan ang nakakalungkot. Kaya patuloy mong ginagalit at nagagalit ang Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na sumusuporta sa administration ni Pangulong Marcos. Dahil na ikaw na itinuturing na ate, na kapatid, ikaw ang bumabatikos, ikaw ang sumisira sa Marcos administration. Dahil sa pagkampi mo sa mga Duterte. Mas pinili mo ang Duterte kaysa Marcos. Paano ka naman paniniwalaan at susuportahan dito sa iyong committee report at sa iyong sinasabi na politically motivated? Pamumulitika lang ang ginawa ng gobyerno laban sa mga kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kaya nakulong. Malayo po yun, hindi ganon. At eto nga pong si Ate Amy, para pong hindi po ate kung gumalaw, yung galawan nito parang hindi po ito ate ni PBBM, ano, parang hindi niya tinuturing ng kadugo si PBBM, parang ano niya, parang ang turing niya kay PBBM ay kalaban, kaaway, di ba? Kasi yung kanyang findings actually, yun na yun eh. Yun na yung ginawa niya. Di ba? Pamumulitika, yun ang tunay na pamumulitika. Kasi dun sa ginawa ni PBBM, walang halong politika yun. Kumbaga ay
sukol ang ating Pangulo dahil nga po tayo ay hindi na miyembro ng ICC. So hindi na po pwedeng i-apply sa atin ang kahit na anong rules ng Rome Statute. Kahit na anong rules ng ICC hindi na pwedeng i-apply sa atin. And then, yun pong Interpol, sila na ang mag-i-implement ng paghuli kay Digong. So, tayo ay nakikipagtulungan lamang sa Interpol. Wala tayong kahit anuman lang na nakikita diyaang pamumulitika. Kasi kung gusto pong mamulitika ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba, dapat noon pa. Di ba, dapat noon pa lang nawala na o hindi na buo ang unit team. Di ba, dapat noon pa ginawa na ni PBBM ang mga panggigipit laban dito sa mga Duterte. Pero hindi naman, wala nga siyang kibo. Banat nga ng banat ang mga Duterte. Wala naman siyang ginagawa. Diba, dito lang talaga nung dumating na ang warrant of arrest ng ICC at kailangan na itong ipatupad ng Interpol, wala tayong magagawa eh. Kahit sino presidente, kahit si Leni ang naging presidente, kahit si Yorme Isko ang naging presidente, kahit si Lacson pa naging presidente o si Manny Pacquiao, sigurado ko tali ang kamay ng mga yan dahil po hindi sila makakapalag o hindi sila pwedeng tumanggi sa kung ano man ang gagawin ng Interpol na pakiusap sa atin at makikipagtulungan talaga tayo, di ba? So ang sakit sa kalooban sa totoo lang. Kasi ako kuya ako sa mga kapatid ko, yung talagang ko sa mga kapatid ko lalo na sa bunso namin. Di ba? Kumbaga yung kapatid ko saka yung meron ng kapatid na babae, talagang inaaruga ako kasi kapatid ko yan Pero bakit dito kay Amy, di ba? Parang alam mo yung parang ibang tao sa kanya si PBBM no? Buti sana kung mali yung ginawa ni PBBM, buti sana kung merong ginawang mali, di ba? Alam nyo, kung merong ginawang mali si PBBM, maintindihan ko si Amy Marcos kasi bilang kapatid, di ba? Kailangan niyang gabayan ng kanyang kapatid. Pero yung tama naman ang ginagawa ng kapatid mo, di ba? Anong kinukuda mo pa? Ano pang kinukontra mo? Tama naman yung ginawa ng kapatid mo. Maayos naman ang pamamalakad sa gobyerno ng kapatid mo. Kaya, para saan ba itong ginagawa mo, di ba? Ikaw ang namumulitik Di ba? Nagpapagamit siya sa mga Duterte. Sa tingin mo, ang ICC naniniwala sa politika sa Pilipinas? Walang pakialam ang ICC. Dahil ang ICC ay samahan ng maraming bansa sa mundo na walang pakialam sa political at personal at internal problem, political issue sa Philippine government. Kaya nag-issue ng warrant of arrest dahil mayroong probable cause. May dahilan matapos pag-aralan ng ICC ang mga dokumentong ipinail ng mga complainant na biktima ng tokhang. At yung nagreklamo na nangunguna dyan ay ang Magdalo Group ni Senador Trillanes at ni Gary Alejano. 2017 pa ipinail ang kaso, Amy. Hindi mo alam yon? Ngayon, kayo bang mga Pilipinong nanonood at nakikinig dito sa aking channel? Sa tingin ba nyo kapanipaniwala si Amy? Pagkatapos siyang magdeklara at ipagpalit ang pangalan ng Marcos sa mga Duterte, mas sinahamahan niya si Sara Duterte kaysa sa kay Pangulong Marcos. Pagkatapos gagawa siya ng committee report against Marcos, against government. Walang respeto sa Republic Act 9851. Walang respeto sa International Criminal Court. Warrant of arrest. Diba? Kasi ang committee report at recommendation after ng mga hearing, masarap basahin at paniwalaan kung hindi bias. Masarap paniwalaan at intindihin kung naging neutral from day one. Kaso day one pa lang, hinaras mo na yung mga cabinet secretary ng iyong kapatid At si General Torre na PNP. Dahil ang tingin nyo, illegal ang pag-aresto. Hinaras si Duterte. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ang executive privilege
ang karapatan ng Estado na gampanan ang kanilang tungkulin, pagsuporta sa Interpol dahil member tayo ng Interpol, pagpapatupad ng batas dahil yan ay obligasyon ng Executive Department. Hindi man lang sumagi sa iyong kaisipan na mayroong kapangyarihan ng Estado under ni Pangulong Marcos na iyong kapatid. Yun lang po yun. Di ba? So, kayo ba, mamamayang Pilipino dito sa committee report na sinasabing politically motivated or pampolitikal ang galawan para pabagsakin ang mga Duterte? Yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Katanggap-tanggap ba yan? Tatanggapin ba ninyo yan? Ako naniniwala, maraming Marcos loyalists, hindi tatanggapin yan. Maraming mga Ilocano sa buong mundo, hindi lang mga taga-Ilocos, ang hindi matatanggap yan. Kasi from day one, maka-Duterte siya. Tapos ngayon, nag-hearing, public hearing, 3 hearing, at ang recommendation ngayon at findings niya, kasalanan, may pagkukulang, may pang-abuso ang Philippine government under ni Pangulong Marcos na kanyang kapatid. Ibang klase, di ba? Katanggap-tanggap ba yan? Or kasuklam-suklam? Please like and share ng video. O hindi pa, kayo po ay mag-subscribe dahil patuloy po nating babantayan at binabantayan ang mga nangyayari dito sa ating bayan, sa ating bansa. Ang pagmamalasakit, voluntary at pagmamahal sa ating bansa. Huwag pagpagamit, huwag magpalinlang, huwag magpabudol sa mga taong may mga personal at political interest. Ang batas ang dapat masunod. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Madalas ko pong sinasabi yan para paalaala lang sa ating lahat. Sa inyo, lalo na ng mga nakikinig. Ngayon po, ang nakikita ko na ngayon na style nitong mga Duterte, gagamitin nila si Amy Marcos para mapigilan ang napipintong paghuli dito kay Sara Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, Albayalde, at kay Danao. Baka yan na ang kanilang gagawin. Kumbaga, kasi kaalyado nila si Amy. Atat na atat si Amy na kumbaga maging kagrupo nila o kaalyado nila. Baka yan na nga po ang gagawin naman ngayon ng mga Duterte. Kumbaga magtatago sila sa palda ni Amy Marcos para hindi nga naman maisakatuparan ang paparating na warrant of arrest ni Bato de la Rosa, kasi yun ang sabi, unang-una si Bato So ito po ay hindi po in aid of legislation, kung hindi in aid of the allies of Amy Marcos. Yun na yung nakikita ko na na dahilan dito, kasi alam nyo yung sinasabi na hearing na ginawa nila is for in aid of legislation, parang hindi po totoo, kasi ang lumabas na kanilang resulta ng kanilang pag-aaral, sabi ni Amy Marcos, ay kakasuhan itong mga tao na nagpatupad ng warrant of arrest ng ICC, tumulong sa Interpol. Etong si John B. Remulla, si Boying Remulla, si Chief Marbil at General Torre. So, anong batas ang mapapagawa doon? Di ba wala? Hindi po siya in aid of legislation. In aid of protecting the allies of Amy Marcos. Yun lang po talaga ang pinakabuod ng pangyayari na ito. Kaya po nagkaroon ng Senate hearing, kaya po inuna ang Senate hearing at ayaw intindi ni Amy Marcos ang mga batas, ang mga katotohanan at pinaniwalaan nila yung kasi meron ang pinagbasehan din ni Amy Marcos yung dating Chief Justice ba na kumokontra o parang may sinasabing may mali sa paghuli dito kay Digong. Pero 'di ba meron ding si Justice Carpio at si attorney, nakalimutan ko na pangalan ng attorney Batulaw ba 'yon? Yung ICC accredited lawyer. Yun, isa yan sa mga nagsasabi na tama lang ang ginawa ng Estado, tama lang ang ginawa ng bansa natin. Marami pong mga abogado dyan at mga ibang mga political analyst, mga abogado at mga tawag dito,
Chief Justice, mga nakaraang Chief Justice nagsasabing tama lang naman yung ginawa kay Digong, tama lang yung ginawa ng ating Pangulo, di ba? Pero hindi pinapakinggan ni Amy. Ang pinapakinggan ni Amy ay yung pabor lamang sa kanya. So eto, lutong Macau ang Senate hearing at alam natin na ito ginamit lang po talaga, hindi po in aid of legislation pero in aid of protection nila Bato de la Rosa, Sara, Bongo, Albayalde at Mindanao para hindi po maisuko sa ICC. Yun nga kanilang habeas corpus doon sa Supreme Court, di ba? Wala pa ring resulta hanggang ngayon. So, abangan natin ang mga gagawin pang pagtataksil sa kapatid nitong si Amy Marcos at pagprotekta sa mga Duterte. Ewan lang natin kung ito ba'y magre-resulta ng maraming boto sa darating na eleksyon kay Amy. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Maraming salamat kay Sir Mike Abe sa kanyang napakagandang video na ating nareaksyonan. Na Elvira David, shoutout po. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.